Ka-tips, welcome sa ating espesyal na serye dito sa Tips in Life, kung saan hihimayin natin ang mundo ng funded trading sa paraang madaling intindihin at swak sa ating mga Pinoy. Marami ang nagtatanong kung paano ba talaga gumagana ang pagkakaroon ng malaking capital nang hindi gumagamit ng sariling ipon. Kaya naman inihanda namin ang step-by-step guide na ito para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin na panoorin ang kabuuan ng video na ito at huwag aalis hanggang sa huling bahagi. Sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para hindi masayang ang iyong oras at pera. Huwag mag-skip dahil ang huling tips ang magliligtas sa iyong trading career. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang tamang pundasyon para sa tagumpay sa funded trading. Ang unang kailangan mong maintindihan sa mundo ng funded trading ay hindi ito isang mabilisang paraan para yumaman, kundi isang seryosong negosyo na nangangailangan ng tamang mindset. Marami sa ating mga ka-tips ang nasisilaw agad sa malalaking dolyar na nakikita sa mga ads, gaya ng $10,000 o kahit $100,000 na account, pero ang totoo ay hindi pera ang unang problema mo kundi ang iyong trading skill. Isipin mo na lang na para itong pagmamaneho ng isang mabilis na sports car. Kahit bigyan kita ng pinakamahal na sasakyan, kung hindi ka pa marunong mag-drive, malamang ay maibabangga mo lang ito sa unang kanto pa lang. Kaya naman bago mo isipin ang kikitain, tutukan mo muna ang pagbuo ng iyong sistema at pag-unawa sa galaw ng market gamit ang mga demo accounts o maliit na personal capital para hindi ka mabigla kapag hawak mo na ang totoong pondo ng isang firm. Dapat mong tingnan ang sarili mo hindi lang bilang isang trader, kundi bilang isang risk manager na nagtatrabaho para sa iyong sariling kinabukasan. Sa mundong ito, ikaw ang boss at ikaw din ang employee. Kaya kailangan mong maging accountable sa bawat click ng mouse at bawat desisyon na gagawin mo sa harap ng chart. Kapag hawak mo na ang capital ng isang prop firm, hindi mo na lang ito pera, kundi responsibilidad mo na palaguin ito ayon sa kanilang mga rules at limitations. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng disiplina ang maghihiwalay sa iyo sa 90% ng mga traders na natatalo dahil sa bugso ng damdamin o greed. Isang malaking pagkakamali ang ituring itong parang sugal sa kasino dahil sa oras na mawalan ka ng kontrol sa iyong emosyon, doon na magsisimulang gumuho ang iyong trading career bago pa man ito tunay na magsimula. Napakahalaga rin na maging practical tayo pagdating sa usaping pinansyal, lalo na sa ating mga Pilipino na madalas ay saktuhan lang ang budget para sa pamilya. Huwag na huwag kang uutang para lang pambayad sa evaluation fee ng isang funded challenge, dahil lalo lang nitong dadagdagan ang pressure sa iyong isipan habang nagtitrade ka. Ang pressure na kailangang manalo para pambayad sa utang ay madalas nagre-resulta sa maling desisyon at pagkataranta, na siyang dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng violation sa kanilang accounts. Gamitin mo lang ang extract ng pera na handa mong mawala o yung tinatawag nating risk capital para kahit anong mangyari sa resulta ng iyong challenge. Hindi maaapektuhan ang pambili mo ng bigas o pambayad sa kuryente at tubig ng iyong pamilya. Isa sa mga pinakaimportanteng konsepto na dapat mong itanim sa iyong utak ay ang pag-unawa sa drawdown o yung limitasyon sa pagkatalo na itinakda ng kumpanya. Sa funded trading, hindi mo kailangang maging tama sa lahat ng oras, pero kailangan mong siguraduhin na ang bawat pagkakamali mo ay nasa loob pa rin ng allowable limit upang hindi ma-terminate ang iyong account. Marami sa mga ka-tips natin ang nakakalimot na ang totoong laro ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kaya mong kitain sa isang araw, kundi kung paano mo mapoprotektahan ang iyong balance para hindi ito bumagsak sa daily loss limit. Ang drawdown ang nagsisilbing safety net mo at kung matututunan mong irespeto ang limitasyong ito, mas tatagal ka sa industriya at mas magkakaroon ka ng pagkakataon na makakuha ng sunod-sunod na payouts sa hinaharap. Panghuli, laging tandaan na ang pagpasok sa funded trading ay isang long-term vision na nangangailangan ng pasensya at consistency sa loob ng mahabang panahon. Huwag kang magmadali na maging millionaire sa loob lang ng isang buwan dahil ang tunay na yaman sa trading ay nabubuo sa pamamagitan ng compound effort at tamang habit araw-araw.
Gamitin mo ang funded account bilang isang stepping stone o tulay para makapag-ipon ng sapat na puhunan para sa sarili mong mga paangarap at negosyo sa labas ng trading world. Isipin mo na bawat maliit na profit na nakukuha mo ay isang hakbang palapit sa financial freedom na matagal mo nang inaasam para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa huli, ang mananalo sa larong ito ay ang taong may pinakamahabang pasensya at pinakamatatag na pundasyon sa kanyang pag-iisip at pagpapatakbo ng kanyang trading business. Aral 2, pagpili ng legit na katuwang at prop firm selection. Sa dami ng naglalabasang prop firms ngayon sa social media, dapat ay maging mapanuri tayo sa pagpili kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating oras at pera para sa evaluation fee. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga mabulaklak na pangako o napakababang presyo ng challenge dahil baka sa huli ay mahirapan ka namang makuha ang iyong pinaghirapang payout. Ang pinaka-basic na hakbang para sa ating mga ka-tips ay ang paghahanap ng tunay na track record at mga legit na reviews mula sa mga kapwa nating Filipino trading communities. Siguraduhin na marami nang nakapag-withdraw ng maayos sa bansang Pilipinas gamit ang kanilang platform at tingnan kung may mga reklamo ba tungkol sa biglaang pagbabago ng rules o hindi pagbabayad ng kikitain. Ang pagpili ng subok na at matatag na kumpanya ang unang protection mo para hindi masayang ang bawat dollar na itataya mo sa iyong trading career. Kailangan mo ring busisiin ang mga rules at terms of service ng bawat firm dahil madalas ay nandoon ang mga hidden details na pwedeng maging mitya ng iyong pagkatalo. Alamin mong mabuti ang pagkakaiba sa pagitan ng raw spreads at commissions dahil ang mga transaction fees na ito ay direktang mababawas sa iyong account balance sa bawat trade na bubuksan mo. May mga firms na mukhang mura ang fee pero sobrang laki naman ng spread o kaya ay may mga mahihigpit na rules tungkol sa trading style gaya ng bawal ang news trading o bawal i-hold ang trade tuwing weekend. Bilang isang wise na trader, dapat mong piliin ang kumpanya na tugma sa iyong personal na trading plan at hindi yung pipilitin mo ang sarili mo sa isang sistema na hindi mo naman kabisado o hindi ka komportable. Ang bawat detalye sa kanilang dashboard at platform ay dapat na malinaw sa iyo bago ka pa man mag-click ng buy o sell button para iwas sa anumang aberya pagdating ng payout day. Napakahalaga rin na subukan ang bilis at ayos ng kanilang customer support dahil sila ang takbuhan mo sa oras na magkaroon ka ng technical issues sa iyong account o sa kanilang trading server. Isipin mo na lang kung gaano ka-stressful kapag biglang nag-hang ang platform habang may bukas kang malaking trade at wala kang makausap na agent para ayusin ang problema mo agad-agad. Ang isang legit at seryosong prop firm ay mayroong 24/7 na support na handang sumagot sa iyong mga katanungan sa pamamagitan ng live chat o email sa maayos na paraan. Para sa ating mga ka-tips na nasa Pilipinas, mainam din na malaman kung gaano sila kabilis mag-reply sa ating time zone para hindi ka naghihintay ng matagal na oras bago maresolba ang iyong concerns. Ang maayos na komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong partner firm ay tanda ng isang professional at mapagkakatiwalaang business relationship sa loob ng mahabang panahon. Pagdating naman sa usaping pera, dapat ay malinaw sa iyo ang kanilang payout consistency at kung anong mga mode of withdrawal ang available para sa ating mga kababayan dito sa Pinas. Mas mainam na piliin ang mga kompanya na mayroong fixed schedule ng payout gaya ng every 14 days o kaya naman ay yung mga nagbibigay ng on-demand withdrawal kapag naabot mo na ang isang particular na target. Siguraduhin na ang kanilang paraan ng pagpapadala ng kita ay convenient para sa iyo, gaya ng paggamit ng crypto, bank wire, o mga digital wallets na madaling makonvert sa Philippine peso. Huwag kang mahihiyang magtanong sa mga forums o groups tungkol sa kanilang naging karanasan sa pag-withdraw dahil ito ang pinaka-importanteng aspeto ng pagiging isang funded trader. Ang layunin natin dito ay makakuha ng totoong pera na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na gastusin. Kaya dapat ay sigurado tayo na darating ang pinaghirapan nating profit sa ating mga kamay. Panghuli, isaalang-alang mo rin ang mga firms na nag-aalok ng no time limit challenges, lalo na kung ikaw ay isang part-time trader na mayroon ding regular na day job o ibang pinagkakakitaan. Marami sa ating mga ka-tips ang nabibigo sa evaluation dahil sa pressure na kailangang maabot ang profit target sa loob lang ng 30 days.
na madalas ay nagbubunga ng overtrading at maling risk management. Ang pagpili ng isang kumpanya na hinahayaan kang mag-trade sa sarili mong pacing ay isang malaking bentahe para makapag-focus ka sa kalidad ng iyong mga trades kaysa sa dami o bilis nito. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan mo ang iyong mental health at mas magiging disiplinado ka sa pagsunod sa iyong trading strategy nang walang hinahabol na deadline. Tandaan na ang trading ay isang marathon at hindi isang sprint. Kaya piliin ang katuwang na susuporta sa iyong pag-unlad bilang isang trader sa loob ng mahabang panahon nang walang unnecessary pressure. Aral 3. Disiplina sa bawat galaw at risk management. Ang pinaka-importante sa lahat ng aspeto ng trading, lalo na kapag hawak mo na ang pera ng isang funded firm, ay ang disiplina sa pag-manage ng iyong posibleng talo. Marami sa ating mga katips ang magaling mag-analyze ng chart at mabilis makakita ng signal, pero pagdating sa usapin ng paglimita sa risk ay doon na sila nagkakaroon ng problema. Dapat mong itanim sa iyong isipan ang tinatawag nating 0.5% hanggang 1% rule, kung saan hindi mo hahayaang mawala ang higit sa maliit na porsyento ng iyong kabuuang balance sa isang trade lang. Kapag sinunod mo ang rule na ito, kahit magkaroon ka ng sunod-sunod na pagkatalo ay hindi agad mauubos ang iyong account at magkakaroon ka pa rin ng sapat na bala para bumawi sa susunod na mga pagkakataon. Ang pagiging disiplinado sa risk ang tunay na sikreto kung bakit ang mga professional traders ay nananatiling matatag sa industriya sa loob ng maraming taon. Kailangan mo ring maging pamilyar sa iyong daily loss limit awareness dahil ito ang nagsisilbing preno mo kapag mabilis na ang takbo ng iyong emosyon. Sa funded trading, ang bawat kumpanya ay may itinakdang halaga na bawal mong lampasan na talo sa loob ng isang araw. At kapag naabot mo ito, ay automatikong magsasara ang iyong account. Ang pinakamabisang paraan para hindi ka umabot sa puntong ito ay ang pagkakaroon ng sariling hard stop. Halimbawa ay kapag natalo ka na ng 2% sa isang araw, ay kailangan mo nang patayin ang iyong computer at lumayo muna sa screen. Huwag mong subukang labanan ang market o gawin ang tinatawag nating revenge trading dahil sa bawat pagkakataon na ginagawa mo iyon, lalo mo lang inilalagay sa panganib ang iyong pinaghirapang account. Ang pag-amin na hindi mo araw ngayon at ang pagtigil sa pag-trade ay isang senyales ng pagiging isang mature at matalinong trader. Isa pang aspeto na dapat mong tutukan ay ang iyong risk-to-reward ratio sa bawat entry na gagawin mo sa harap ng chart. Ang ideal na target para sa ating mga katips ay ang makakuha ng kahit man lang 1:2 ratio na ang ibig sabihin ay kung magtataya ka ng $10 ay dapat may potential kang kumita ng $20 o higit pa. Sa ganitong sistema, kahit hindi ka tama sa lahat ng oras o kahit 50% lang ang win rate mo, magagawa mo pa ring maging profitable sa dulo dahil mas malaki ang kinikita mo kapag panalo ka kaysa sa nawawala sa iyo kapag talo ka. Maraming traders ang natatalo dahil hinahayaan nilang lumaki ang kanilang losses habang maliit lang ang kinukuha nilang profits. Kaya sa huli ay palaging lugi ang kanilang account balance. Ang pagkakaroon ng malinaw na exit plan para sa stop loss at take profit ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip habang tumatakbo ang iyong mga trades. Dapat mo ring matutunan ang tinatawag nating emotional detachment o ang kakayahang hindi maapektuhan ang iyong desisyon ng iyong huling resulta, panalo man ito o talo. Ang market ay walang pakialam sa iyong nararamdaman, sa iyong bayarin o sa iyong mga pangarap, kaya kailangan mong ituring ang bawat trade bilang isang independent event na walang kinalaman sa susunod. Kapag nanalo ka, huwag kang maging overconfident na feeling mo ay hindi ka na pwedeng magkamali. At kapag natalo ka naman, ay huwag kang panghinaan ng loob na para bang katapusan na ng mundo. Ang pagiging kalmado at pagpapanatili ng iyong composure sa gitna ng pressure ang magbibigay sa iyo ng edge laban sa iba pang mga traders na nadadala ng kanilang takot at kasakiman. Isipin mo na ang bawat dollar na nakataya ay parang mga sundalo na ipinapadala mo sa giyera. Kailangan mong siguraduhin na may plano ka para sa bawat isa sa kanila bago sila sumabak sa labanan. Panghuli, kailangan mong maging master pagdating sa position sizing at paggamit ng lot size calculator para laging saktong halaga lang ang nakataya sa bawat click mo. Huwag kang manghuhula o gagamit ng standard lot size dahil lang sa nakasanayan mo,
dahil ang bawat currency pair ay may magkakaibang peep values at volatility na pwedeng bumigla sa iyong account balance. Bago ka pumasok sa isang trade, alamin mo muna kung ilang pips ang layo ng iyong stop loss at i-calculate ang tamang lot size na katumbas lang ng porsyentong handa mong i-risk. Ang pagiging metikuloso sa mga ganitong detalye ang magliligtas sa iyo sa mga hindi inaasahang galaw ng market na pwedeng sumira sa iyong evaluation process. Sa pamamagitan ng tamang risk management, hindi mo na kailangang matakot sa bawat trade dahil alam mo sa sarili mo na kontrolado mo ang bawat posibleng mangyari sa iyong account. Aral 4. Pagbuo ng sariling sistema at trading strategy. Ang ika-4 na aral na dapat mong tutukan ay ang pagbuo ng isang matibay na trading strategy na hindi kailangang maging sobrang komplikado para maging epektibo. Marami sa ating mga ka-tips ang naghahanap ng tinatawag na Holy Grail o yung indicator na hindi nagkakamali, pero ang totoo ay walang ganoong bagay sa mundo ng trading. Ang kailangan mo ay isang sistema na mayroong edge o lamang sa market, kung saan paulit-ulit mo itong magagawa ng tama kahit may mga pagkakataong natatalo ka. Isipin mo na lang na ang strategy mo ay parang isang recipe sa pagluluto. Kailangan mong sundin ang bawat sangkap at step para makuha ang tamang lasa ng tagumpay sa bawat trade na bubuksan mo. Huwag kang palipat-lipat ng strategy tuwing matatalo ka dahil ang consistency sa paggamit ng iisang sistema ang magtuturo sa iyo kung paano ba talaga gumagalaw ang market sa mahabang panahon. Bago mo gamitin ang iyong strategy sa isang live funded account, napakahalaga na dumaan muna ito sa masusing backtesting para malaman mo ang win rate nito at kung gaano kadalas ang mga losing streaks. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga past data ng chart, makikita mo kung ang iyong setup ay talagang nagbibigay ng profit sa loob ng 6 na buwan o 1 taon na nakalipas. Ang prosesong ito ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na mag-execute ng trade kahit na sunod-sunod ang naging talo mo nitong mga nakaraang araw dahil alam mong sa dulo ay lalamang pa rin ang iyong win rate. Huwag kang magmadali na sumabak sa evaluation kung hindi mo pa nasusubukan ang iyong sistema ng kahit man lang 100 times sa demo o backtesting software. Ang data na makukuha mo rito ang magsisilbing sandigan mo sa oras na dumating ang mga pag-aalinlangan sa iyong isipan habang ikaw ay nagtitrade na ng totoong account. Mainam din para sa ating mga ka-tips na mag-focus muna sa 1 o 2 currency pairs lang sa simula, gaya ng gold o kaya ay euro versus US dollar para mas maging pamilyar ka sa kanilang galaw. Bawat asset sa market ay may kani-kaniyang personality at schedule kung kailan ito malikot o kung kailan ito tahimik. Kaya mas madali mong maiintindihan ang ugali nito kung hindi ka kung saang-saang pair tumitingin. Ang pagiging jack of all trades sa trading ay madalas nagbubunga ng kalituhan at overtrading dahil pakiramdam mo ay lahat ng galaw ay kailangan mong sakyan kahit hindi naman tugma sa iyong strategy. Kapag naging master ka na sa isang pair, mas magiging relax ang iyong pag-trade at mas mabilis mong mapapansin kung mayroong magandang opportunity na papasok ayon sa iyong plano. Tandaan na ang quality ng iyong trades ay mas mahalaga kaysa sa quantity o dami ng entries na ginagawa mo sa loob ng 1 linggo. Kasama rin sa pagbuo ng sistema ang pag-unawa sa ugnayan ng technical analysis at fundamental analysis o yung mga balita na nakakaapekto sa ekonomiya ng mundo. Kahit gaano kaganda ang iyong chart pattern, pwedeng-pwede itong mabasag sa loob ng 1 segundo kapag may lumabas na high-impact news gaya ng non-farm payroll o interest rate decisions mula sa mga central banks. Bilang isang responsableng trader, kailangan mong tingnan ang economic calendar araw-araw para malaman kung kailan ang mga oras na dapat kang umiwas sa market o maging extra cautious sa iyong risk. Ang pagsasabay ng tamang price action at pag-iwas sa delikadong balita ang magliligtas sa iyong funded account mula sa mga biglaang spike na pwedeng tumalo sa iyong account sa isang iglap lang. Ang pagiging handa sa lahat ng aspeto ng market ang tunay na tatak ng isang professional trader na seryoso sa kanyang ginagawa. Panghuli, kailangan mong magkaroon ng isang simplified checklist at trade journal kung saan isinusulat mo ang bawat detalye ng iyong naging desisyon bago at pagkatapos ng trade. Ang checklist mo ay dapat binubuo ng 3 hanggang 5 rules na kailangang mapasa bago ka mag-click ng kahit anong button para masiguro na hindi ka lang nadadala ng hype o
o bugso ng damdamin. Sa iyong journal naman, ilagay mo ang mga screenshot ng iyong entries, ang dahilan kung bakit ka pumasok at ang naging resulta nito para mabalikan mo at makita ang iyong mga pattern ng pagkakamali. Dito mo matutuklasan kung madalas ka bang natatalo dahil sa emosyon o dahil pa sa maling execution ng iyong strategy na siyang magiging susi sa iyong improvement. Sa pamamagitan ng pagiging organisado at disiplinado sa iyong sistema, mas magiging malinaw ang landas mo patungo sa pagiging isang matagumpay na funded trader sa hinaharap. Aral 5. Ang pagtuloy sa pag-abante at sustainability sa trading. Ang huling aral na dapat mong itanim sa iyong puso ay ang pagpapanatili ng iyong account sa mahabang panahon o ang tinatawag nating sustainability. Marami sa ating mga ka-tips ang mabilis na nakakapasa sa evaluation pero mabilis din silang nawawalan ng account dahil sa sobrang katuwaan o kawalan ng plano pagdating sa totoong capital. Ang pagpasa sa challenge ay simula pa lang ng iyong tunay na laban, kaya kailangan mong manatiling mapagkumbaba at huwag hayaang lumaki ang iyong ulo dahil lang sa isang tagumpay. Isipin mo na ang bawat araw ay isang panibagong pagkakataon para patunayan na ikaw ay isang disiplinadong trader na marunong mag-alaga sa puhunan na ipinagkatiwala sa iyo. Ang sikreto sa pangmatagalang kita sa funded trading ay ang hindi pagbabago ng iyong sistema at risk management kahit na hawak mo na ang live account. Isang napakagandang strategy para sa mga bagong funded traders ay ang pag-withdraw agad ng iyong unang kita o yung tinatawag nating first payout para mabawi ang iyong naging puhunan. Sa oras na makuha mo na ang refund ng iyong evaluation fee at ang unang parte ng iyong profit split, mararamdaman mo ang gaan sa loob dahil wala ka na talagang perang ilalabas mula sa sarili mong bulsa. Ang tawag dito ay risk-free trading, kung saan ang tanging nilalaro mo na lang ay ang kinita mo mula sa market at hindi na ang pinaghirapan mong savings para sa pamilya. Kapag nabawi mo na ang iyong return on investment o ROI, mas magiging relax ang iyong pag-iisip sa harap ng charts at mas madali mong masusundan ang iyong trading plan nang walang halong kaba. Ito ang unang hakbang para masabing ikaw ay isa ng ganap na professional na kumikita sa industriyang ito. Pagkatapos mong makuha ang iyong mga unang payouts, napaka-importante na gamitin mo ang perang ito para sa pagpapalago ng iyong sarili o yung tinatawag nating reinvesting in self. Imbes na ibili agad ng mga mamahaling gamit na hindi naman nakakatulong sa trading, gamitin mo ito para kumuha ng mas mabilis na internet connection, mas maayos na computer setup, o kaya naman ay karagdagang courses para mas lalong tumalas ang iyong kaalaman. Ang trading ay isang business, at gaya ng kahit anong negosyo, kailangan mong mag-invest sa tamang tools para maging mas efficient ang iyong trabaho araw-araw. Sa bawat pag-upgrade mo sa iyong gamit at sa iyong isipan, lalong tumataas ang iyong value bilang isang trader at mas lumalaki ang tsansa mo na makakuha ng mas malalaking payouts sa mga susunod na buwan. Tandaan na ang pinakamagandang investment na magagawa mo ay ang investment sa iyong sariling kakayahan at disiplina. Huwag mo ring kakalimutan ang babala tungkol sa lifestyle creep o yung ugali na biglang pagtataas ng gastusin dahil lang sa nakahawak ka ng malaking halaga ng dollars. Marami tayong mga kababayan na kapag nakakita ng 50,000 pesos o 100,000 pesos na payout, ay agad na nag-iisip ng bagong cellphone o kaya ay nagpapa-blowout ng sobra-sobra sa mga kaibigan. Ang tamang paraan ay ang itabi ang malaking porsyento ng iyong kita para sa iyong emergency fund at para sa pagbuo ng sarili mong personal trading capital sa labas ng prop firm. Ang layunin natin sa Tips in Life ay ang maging matatag sa pinansyal na aspeto, kaya dapat ay marunong kang humawak ng pera at hindi ito basta-basta nagagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang pagkakaroon ng savings mula sa iyong trading profits ang tunay na magbibigay sa iyo ng seguridad at kalayaan sa hinaharap. Panghuli, laging manatiling konektado sa mga positibong trading communities at suportahan ang iyong mga kapwa ka-tips na nagsisimula pa lang sa kanilang journey. Ang trading ay pwedeng maging isang malungkot na trabaho dahil mag-isa ka lang sa harap ng computer, kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng mga kasama na nakakaintindi sa iyong mga pinagdaraanan, panalo man o talo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan at pag-aaral mula sa iba,
mas mabilis kang uunlad at mas madali mong malalagpasan ang mga hamon ng market. Laging tandaan na ang tagumpay sa funded trading ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng determinasyon, tamang direksyon, at pusong hindi sumusuko sa bawat pagsubok. Hanggat nananatili kang tapat sa iyong sistema at sa iyong pangarap, walang duda na mararating mo rin ang rurok ng tagumpay bilang isang matagumpay na trader. Bilang pagtatapos, ang funded trading ay hindi lamang tungkol sa chart o mabilisang dollar na kikitain, kundi tungkol ito sa pagbuo ng karakter at matinding disiplina. Tandaan ninyo mga ka-tips na ang pagkakaroon ng malaking capital ay isang malaking responsibilidad na dapat nating alagaan gaya ng ating sariling negosyo. Huwag tayong masisilaw sa panandaliang profit. Sa halip, tutukan natin ang pagiging consistent sa ating sistema at tamang pag-manage ng risk para hindi tayo mabilis mawalan ng account. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating dalhin ay ang pagiging mapagkumbaba at laging handang matuto sa bawat pagkakamali. Gamitin natin ang pagkakataong ito para makatulong sa ating pamilya at makamit ang financial freedom na ating pinapangarap sa tamang paraan. Huwag kalimutan na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang gabi, kundi sa bawat araw na pinipili nating maging disiplinado. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, sa tamang diskarte, kaya nating abutin ang ating mga pangarap sa trading. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.